Dahil sa internet ngayon, samot-sari ang mga nakikita o nalalaman tungkol sa end times. Kung minsan ay mas nasusubayban iyon kaysa sa mga pag-aaral ng Biblia. Ano po ba ang balanse, Pastor Bong, sa approach na ito upang maintindihan namin ang end times? Exciting na malaman how the Lord is fulfilling His words, no? Yung kanyang mga propesya. Nakaka-excite yun. Pero, lahat ng explanation na yan at yan ay mga speculations at interpretation at yan din na makikita natin sa internet. So, yung iba nasobrahan na lagi na lang yun ang iniisip. Kasi, maganda yun kung gagamitin mo yun sa layunin ng Diyos. Ano yung layunin ng Diyos? Sabi ng Bible, it's not for you to know the times and the epochs which my Father has already fixed, di ba, in His authority. Ano dapat magawin? But you shall receive power from on high and you shall be my witnesses in Jerusalem, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the remotest part of the earth. So what God wants us to focus on, tayo'y maging mabuting witness wherever we are. Dahil alam natin that God is truly coming soon. Kasi nakikita natin yung mga mundo, hindi naman nakikita, hindi naman naintindihan yan. Bisan para alam na nila, lagot na tayo, matatapos na magugunaw yung mundo. Ang isip na apocalypse na matinding kahirapan, matinding problema, matinding pesting mangyayari. Pero hindi. Ang una sa atin ang inisip natin, we thank God for this fulfillment so that we can bring more people to Jesus Christ. Where we can have talagang reliable na mga arguments na magsasabing totoo ang Diyos. Ito, ayan. So, sa halip na ubusin mo yung oras mong iniintindi iba't ibang interpretasyon sa internet, ubusin mo yung oras mong paano ka lalago sa pagmamahal kay Kristo at gawin ang kanyang kalooban.